Kabanata 46. Ano ba? Okay ka lang? Lahat sila ay lumingon at tumingin sa Harvey York. Sinabi ni Harvey kay Mandy Zimmer, "Honey, inutusan ko ang isang napaka-espesyal na hapunan sa kaarawan para sa iyo. Hayaan mo akong dalhin doon." Dito, walang tigil si Lillian Yates. Ano ngayon? Inutusan ng Young Master Silva ang hapunan sa Grand Hotel W. Ang isang talahan na yan ay nagkakahalaga ng halos $20,000. Ano ang in-order ko? Tiningnan ni Brent Silva si Harvey na may ekspresyon na bland. "Ginoo York, hindi namin kailangang pumunta sa lugar kung saan ako nagre-reserba. Sa lugar kung saan ako nakalaan, ang isang talahan na yan ay nagkakahalaga ng halos $20,000. Kung hindi tayo pupunta, ito ay isang tunay na pagkawala. Tulad ng para sa lugar na inilalaan ko, ang mga pagkalugi ay para sa akin." "Paano naman?" Habang nagsasalita siya, hinimas niya ang kanyang kamay. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay naglabas ng isang tumpok ng pera at walang pag-iingat na inihagis ito sa lupa. Hindi man lang sinulyapan ni Harvey. Sa halip, ngumiti siya. "Kung gagawin ko yun, magdurusa ako ng mas malaking pagkawala kaysa sa O." "Saan ka nag-book?" "Book ang numero ng silid sa Grand Hotel W, na may minimum na paggasta ng $23,000. Napaka-curious si Brent Silva. Ang iba ay tumingin din kay Harvey, tulad ng mausisa. Nais din nilang malaman ang lugar na inilalaan ko. "Book ako ng Spinning Restaurant sa Buckwood Tower," sabi ni Harvey. "Nga, lugar na yun. Kailangan mong gumawa ng isang reserbasyon sa isang buwan ng maaga." Nasimangot si Brent. "Kailan mo ito na-i-book? Hindi ba ito sa Buckwood ng ilang araw?" Sa totoo lang, sa una ay nais niyang i-book ang Spinning Restaurant sa Buckwood Tower. Naiulat na ito ay ganap na na-i-book ngayon. "Harvey, narinig ko na ang isa ay kailangang gumastos ng daan-daang libo, kahit milyon-milyon para sa isang pagkain doon." Tanong ni Zach Zimmer, pinaghihinalaan. "Sigurado ka ba talagang na-i-book mo ang lugar na iyon?" Malubhang Brent. "Maaari kang naging mali. Ang isang tulad mo ay hindi kayang magreserba ng ganoong lugar. Sabihin mo sa akin kung gaano karaming mga talahan na yan ang iyong iniutos." "I-book ang buong lugar," sinabi ni Harvey nang hindi matatag, "Ha." Nang matapos na magsalita si Harvey, ang natitira sa kanila ay sumabog sa pagtawa. Binaril ni Zach si Harvey ng isang mapanunian na hitsura. "Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko akalain na maririnig kita. Sinabi mo na i-book mo ang buong lugar. Wala akong pakialam doon." Napasok si Brent, kalahati ngiti sa kanyang mukha. "Pag-usapan natin ang presyo. Sa buong lugar ay nagkakahalaga ng $150,000,000. Maaari kang makakuha ng pera. Ito ay hindi lamang $150,000 ngunit $150,000,000. Ang mga ordinaryong tao ay hindi na kailangan ng marami upang bumili ng isang disenteng kondo sa Buckwood. Paano posible na ang mahirap na manugang na ito ay dumating ng maraming pera upang magreserba sa buong lugar? Niloloko mo ba ako?" Si Simon Zimmer at Lillian ay nagsuot ng malamig na pagpapahayag. Ang manugang na ito ay labis. Madalas niyang pinapahiya ang kanyang sarili tuwing maraming tao ang naruroon. Maaari lamang nilang itago ang kanilang mga mukha sa kahihiyan. "Harvey, ilagay ang iyong mga paa sa lupa. Huwag gumawa ng ganoong gawain na ikakahiya ni Mandy. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Kahit napupunta ka sa Angel's Burger upang bumili ka ng pagkain, matutuwa pa rin ako." Kahit na binili siya ni Harvey ng maraming damit bago, ang card na ginamit niya ay maaaring hindi niya. Upang makakuha ng $150,000,000 upang magbayad para sa naturang bagay. Paano ito posible? Ang pinaka nababahala kay Mandy ay kung patuloy na binabantayan ni Harvey ang card ng kanyang kaibigan, paano ito magtatapos sa hinaharap. Gayun din, alam ko rin ang tungkol sa Spinning Restaurant sa Buckwood Tower. Hindi kahit na ang mga taong tulad ni Brent ay maaaring mag-book ng buong lugar, mas kaunti ang isang tulad ni Harvey. Paano niya ito nagawa? Dahil lang sa anak na lalaki ng pamilya Zimmer. Imposible. Biglang sinabi ni Brent. Gawin natin ito.
Hindi mo ba sinabi na naibook mo ang Spinang Restaurant sa Buckwood Tower? Paano ang lahat ng pumunta makita ito ng magkasama? May oras pa rin. Maaari kaming pumunta sa Grand Hotel W mamaya, si Brent ay sa bomb. Hindi namin mahanap ang iyong eksaktong lokasyon. Ngayon na ang pagkakataon ay narito, paano siya? Hayaan siyang makatakas. Oo, tama ang batang master na si Silva. Dahil maaaring i-book ng aming manugang ang buong restaurant ng Spinning, dapat nating puntahan siya. Ang layunin ni Zack Zimmer ngayon ay upang makipagtulungan sa Brent Silva sa pagbagsak kay Mandy Zimmer. Paano niya makaligtaan ang pagkakataong ito upang matumbok si Harvey, ang talo? Nagpalitan si Brent ng mga mahinahong sulyap. Pareho silang nakakita ng ambisyon sa bawat isa sa mga mata. Paano maihahambing ang gayong biro sa kanyang maingat na paghahanda? Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay hindi gayon paman, kinuha ni Brent ang matigas na linya at iginiit na dapat silang pumunta. Kahit na mayroon ako, ayaw nilang pumunta. Makinis na hitsura, ay puno ng pagkasira. Walang pagpipilian sina Simon at Lillian kundi upang ipagpaliban ang kanilang nais. Mas nalilito pa si Mandy sa kung paano nangyari ang lahat. Hindi makita ni Harvey ang motibo ni Brent. Sa kabila nito, pinayagan pa niya ang ibang tao na dumura sa kanyang mukha at ipahiya siya. Nais ba niyang masipa sa pamilya Zimmer ng labis? Kung hindi dahil sa pag-save ng mukha ni Harvey ngayon, pangatlong tiyahin, kunin mo lang ang kotse. Si Mandy ang pangunahing karakter ngayon, hayaan siyang sumakay sa Mercedes-Benz G. Zack na inaalok ng isang ngiti. Nais kong lumikha ng mas maraming mga pagkakataon para sa Brent. Sa huli, kinuha niya sina Simon at Lillian. Sinundan ni Mandy at Cynthia Zimmer si Brent at pumasok sa kanilang Mercedes-Benz G. Mr. York, ikaw ay isang kilalang tao. Pinamamahalaang mong magreserba ang buong lugar para sa iyong sarili. Hindi ba ito patronism para sa iyo na sumakay? Ang aking Mercedes. Sa palagay ko mas mahusay kang mag-isa. Napangiti si Brent, ngunit isinara niya ang pintuan at hayaang tumayo si Harvey sa labas ng kotse. Mag-iisa sabi ni Harvey nang walang pasubali, na sumulyap sa Cynthia ng sabay. Bumagsak si Cynthia sa Harvey, na may isang ekspresyon na nagpapahiwatig na hindi niya papayagan ang kanyang kapatid na babae. Matapos umalis ang dalawang sasakyan, lumingon si Harvey at tumingin sa isang duplex sa ikalawang palapag ng komunidad. Matapos tumingin sa paligid ng isang habang, sinabi niya ng dahan-dahan. Pupunta ka ba sa pag-iisa, o gagawin mo akong mag-crawl? Clap, clap, clap. Ang mga malambot na tunog ng pagpalakpak ay maaaring marinig. Ang isang gwapong lalaki sa isang suit ay dahan-dahang bumaba mula sa ikalawang palapag. Tila humanga siya sa pagtingin kay Harvey. Sa una, naisip ko na ang isang manugang na lalaki ay hindi karapat-dapat sa aking mga kakayahan kapag may nagtanong sa akin na makitungo sa iyo. Tila hindi ko maintindihan ang ibang partido. Pumiti ang lalaki. Maraming matangkad, Bowie Sauls na may mas mababang mga kama ng kabute ay lumitaw mula sa mga anino ng gusali. Ang taong ito ay isang gangster. Hinihiling ka ba ni Quentin York na ang sinabi ni Harvey? Tumawa ang lalaki. Ano sa tingin mo? Na sinabi ni Harvey, hindi mahalaga kung sino ang hinihiling sa iyo na dumating, mas mahusay kang maglash para sa awa at lumabas bago huli na. Kaarawan ng aking asawa ngayon. Wala akong oras upang makipaglaro sa iyo. Patawarin mo ako. Pumiti ulit ang aking trabaho ay upang maiwasan ka na umalis dito. Bukod, hindi ko nagustuhan ang mga taong higit pa arrogant kaysa sa akin. Kalimutan ang paghingi ng tulong. Na-emptied na namin ang lugar na ito. Nakilig si Harvey, walang laman. Lahat ito ay napakasimple. Sinabi niya, pag-urong sa isang nakaka-relax na paraan. Ang mga tao dito ng isang batch ng mga libreng shopping coupon na may isang limitadong panahon. Naturally, walang mananatili. Tila, hindi siya ang uri ng tao na gumagamit lamang ng mga kalamnan upang malutas ang mga problema. Kaya't, Mr. Buhay na manugang. Pupunta ka ba para mahiga kami at hayaan mong masira ang iyong mga binti? O gusto mo bang gawin ka namin? Kung wag mo kaming sisihin kung medyo magaspang tayo.
Isang ngiti ang nakasilaw sa kanyang gwapo na mukha, ngunit siya ay mukhang Solana. Salamat po. Kabanata 48. Ipinakita ni Harvey York sa gangster ang isang tunay na ngiti. Marami sa Buckwood ang nais na ilibing siya sa lupa, ngunit nang ahas lamang na gumamit ng mga pamamaraan ng gaya nito. Hindi man ang makapangyarihang Quentin York ay may mga guts upang harapin siya ng direkta. Si Quentin ay hindi pa nakakapit kay Harvey. Gayunpaman, ang gangster na ito ay nang ahas na magsalita ng ganyan sa kanya. Ano ang isang biro? Nagulat ang gangster nang makita si Harvey ng ngiti. Lako ay lubos na matapang. Ipakilala ko ang pangalan ay Ben Cole. Nag-isip sandali si Harvey at sinabi, hindi kita kilala. Mukhang hindi ka isang malaking pakikitungo sa Buckwood, Ham. Medyo lumalamig ang mga mata ni Ben. Sa katunayan, hindi siya isang mahusay na taga-baril. Kung ito ay, hindi niya kailangang magawa ang mga bagay na walang kabuluhan. Kahit na, nanatili siyang ipinagmamalaki. Umiti siya at gaanong hinatak sa mga taina. Matagal ko nang hindi narinig ang isang tao na nagsasabi sa akin ng mahabang panahon. Ano ang nangyari sa tagapagmana ng pangalawang henerasyon na nagsalita sa akin tulad ng huling oras na ito? Ang isang mas batang-batang lalaki sa likod ni Ben ay sumagot, "Brother, pinutol mo ang kanyang dila. Naririnig mo ba yon? Iyon ang mangyayari kapag may nakikipag-usap sa akin ng ganyan. Sabi ni medyo kawili-wili ka, patatawarin kita habang lumuhad ka at bumapang sa ilalim ng aking crotch. Napakaganda." Sinabi ni Harvey, mabilis na lumuhad, "Nagmamadali ako, lako." Nagalit si Ben. Tapos tumawa siya. "Anak-inlo na buhay, ako ay isang napaka-mapagmataas na tao. Hindi ko inakala na mas mayabang ka kaysa sa akin." Pagsubok think time na sinabi ni Harvey. "Kung hindi ito nagmamadali, magiging tamad ako upang makipag-usap ng walang kaparakan kay Ben." "Ha, paumanhin. Hindi ko ito makukuha." Tumawa ng malakas si Ka, sa pagsasabi ng mga biro. "Seryoso, hindi mo alam ang iyong lugar. Isa ka lang sa buhay na manugang at nagpapanggap kang disente sa harap ko. Hindi mo ba alam kung paano baybayin ang kamatayan? Big brother, hindi na kailangang makipag-usap ng labis sa talo na ito." Sinabi ng subordinate ni Ben, nakangiti. "Natin siya, hoy, hindi mo maintindihan. Ako, si Ben Cole, ay bihirang humanga sa mga tao. Gayunpaman, talagang hinahangaan ko ang manugang na ito na nakatira sa harap ko. Siyang isang pinapanatili na bata. Gayunpaman, kumikilos pa rin siya tulad ng isang hari. Hindi ako sigurado kung siya ay retarded o siguro pinapakain siya ng kanyang biyenan at biyenan. Baka mabaliw siya. Ano ang isang kahihiyan? Para kay Harvey, ang saloobin ni Ben Cole ay nagkakasundo. Bumantong hininga si Harvey at lumakad kay Ben. Kasabay nito, ang mga kalalakihan ni Ben ay nagmadali upang protektahan siya. Alisin mo siya at itapon siya sa Pearl River. Hayaan itong maging pagkain para sa mga isda doon. Sinasayang niya ang oras ko. Mukhang hindi masyadong kawili-wili ang pagtatalaga ng maharlika, bumantong hininga si Ben. Sa una, hindi ko nais na ang mga bagay ay magiging ganito. Dahil walang utang na loob si Harvey, aalisin niya si Harvey. Siya spawn sa kanyang sakong, malapit nang umalis. Ang mga tunog ng pakikipaglaban ay sumigaw sa likuran niya. Hindi nag-abala si Ben upang tumingin. Marami sa kanyang mga tauhan ang nagtrabaho bilang mga security guard dati, at ang bawat isa sa kanila ay medyo may kasanayan. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakakatulong. Nang gawin ni Ben ang kanyang ikatlong hakbang, may isang tao mula sa likuran na biglang naabot ang kanyang kamay at pinilipit ito sa kanyang leeg. Binigyan kita ng isang pagkakataon. Isang malamig na tinig ang nagmula sa likuran. Si Ben Cole, na napakamayabang na ilang sandali, ay kumislap. Umikot siya ng frantically. Mula sa sulok ng kanyang mata, nakikita niya na ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatayo doon, na nakahiga ng hindi gumagalaw sa lupa. "Ginoo. Manugang, ano ang gusto mong gawin? Kung hinihimok mo ako, tapos na ang pamilya Zimmer, hindi upang mailakip ang iyong sarili." Natakot si Ben. Ngunit siya ay isang gangster pa rin.
Kahit na nahaharap siya sa isang sitwasyon na hindi inaasahan na matigas, nananatili pa rin sa kanyang pagmamataas. Sabihin mo sa akin na humiling sa iyo na lumapit. Malamig na nagtanong si Harvey. Hell, hindi ka karapat-dapat malaman. Tumango si Harvey at nadagdagan ng lakas sa kanyang pagkakahawak. Naramdaman ni Ben na parang isang lubad ang nakabalot sa kanyang leeg, patuloy na mahigpit na nahihirapan siyang huminga. Gulat na gumapang sa kanyang mga mata. Ngayon naintindihan niya na ang manugang na ito ay isang walang awa na tao. Kung siya ay nang ahas pa ring maglaro, baka mamatay siya sa susunod na minuto. Lako, pinakawalan mo muna ako. Nahihirapan si Ben na magsalita. Sasabihin ko sa iyo ni Harvey ang kanyang kamay ng madali at tumingin ng walang pakialam kay Ben. Hinaplos ni Ben ang kanyang leeg, mukhang nag-aalangan. Maya-maya, mahina siyang nagsalita, Sir Son-in-law, alam kong hindi ka isang ordinaryong tao. Gayunpaman, mas mahusay mong hindi matugunan ang aking benefactor. Hindi ba siya magiging mabuti para sa iyo? Ang Yorks, Mac-Alma na sinabi ni Harvey. Kaya nito ba ay Quentin York o Queenie ang sikat na apat ng Yorks? Nag-iling ang mga mata ni Ben sa self-deprecation. Hindi pa ako kwalipikado na malaman ang mga malalaking hit tulad nila. Ngunit ang taong nag-upo sa akin ay mayroon pa rin medyo mataas na katayuan. Kung mapupuksa kita, maaari kong umakyat sa hagdan ng lipunan sa kapangyarihan. Masyadong masama. Patuloy na tinitigan ni Harvey si Ben nang walang pakialam. Sinamsam niya ang telepono mula kay Ben at nag-dial ng isang numero. Ben, sumuko ka ba sa lalaking iyon? Malamig na hinihiling ng ibang partido. Ang kanyang simpleng pahayag ay napakahalaga sa pag-amin ng maraming bagay. Ibinaba ni Harvey ang telepono sa lupa, isang nakangiti-ngiti sa kanyang mukha. Ang pangkalahatang tagapamahala ng Yorks. Silver Nimbus Yard. Ang isang tagapaglingkod lamang at isang aso na pinalaki ni Quentin York, siya ay isang marangal na tao sa iyong mga mata. Tumalikod si Harvey at umalis. Sa oras na ito, walang nang ahas na pigilan siya. Sa kanyang mga mata, hindi karapat-dapat si Ben. Wala siyang interes sa pagkuha ng anumang iba pang aksyon. Sa kabilang dulo ng telepono, nagulat si Manager York. Clap. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa lupa. Tanging mga hindi natatanging mga ingay ang lumabas. Nakatitig si Ben matapos mawala si Harvey, nagulat. Sino si Harvey? Kahit na ang matangkad at makapangyarihang Manager York, ang taong nais ng lahat sa Buckwood, ay aso lang siya sa kanya. Sa Silver Nimbus Courtyard, lumuhod si Manager York sa walang laman na pasilyo, malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Quentin York, na naglalaro ng chess sa pinakamalalim na bahagi ng silid, ay nagtaas ng ulo at gaanong sinabi. Naririnig mo ba, kasalanan ko? Ibinaba ni Manager York ang kanyang ulo. Karapat-dapat akong huwag isipin. Kung ang walang nahanap mo ay pinamamahalaang mapupuksa siya, kung gayon hindi ba gagawa ng aming mahal na Prinsipe York? Si Quentin York ay tila hindi mapagpanggap at walang kompromiso. Kaya ito ay isang maliit na laro lamang, hindi mabibilang. Ang pinag-usisa ko ngayon ay kung sasalakayin ba ng aming Prince York ang Silva dahil dito. Huminga ng hininga si Manager York, lakalawang young master, hindi ka ba dumaan sa maraming upang matulungan ang Silva na bumangon? Kung hayaan mo silang magtungo sa ulo laban sa taong iyon, hindi ba sasaktan ang aming mga interes sa Southlight? Mahina ang ngiti ni Quentin. Huwag. Si Leon Silva ay masyadong ambisyoso. Medyo wala siyang kontrol kamakailan. Kung inaatake ko siya ng personal, maaaring isipin ako ng mga tao. Ngunit kung ang aming Prince York ay maaaring magturo sa kanya ng isang aralin, magiging mahusay iyon. Nang dumating si Harvey York sa Buckwood Tower, si Mandy Zimmer at ang natitira ay naghihintay ng ilang sandali. Hinihimok ni Leon Silva si Mandy na umalis, iginiit na takot na dumating si Harvey. Nagpanik siya nang makita niyang lumitaw si Harvey, ngunit hindi ito nagtagal huminahon siya. Binigyan ni Harvey si Leon ng isang hindi magandang hitsura, ngunit walang sinabi. Walang ideya si Mandy kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, medyo kinakabahan ako.
Ang braso na ginamit upang hawakan si Cynthia Zimmer ay nanginginig. Inaasahan niya ang mga sorpresa na ipinangako sa kanya ni Harvey. Kasabay nito, nag-aalala din siya na ang lahat ay magiging wala. Kung nangyari yun, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang sarili. Si Zack Zimmer, na nakatayo sa tagiliran, ay nagsalita nang makita niya si Harvey. "Oh, totoo. Sinuri ko lang." Sinasabing pagkatapos ng matagumpay na pag-book ng Spin ng restaurant, magpapadala sa iyo ang restaurant ng isang card na may kamiyembro na ginto na maaari mong gamitin habang kumakain. Totoo ba yan? Nag-shock si Leon. Alam ko. Ang membership card na ito ay sinasabing isinipersonal mula sa ibang bansa. Ito ay yari sa kamay at ito ay may mataas na halaga. Maaari itong isaalang-alang bilang isang memorya. Maraming mga kilalang tao at influencer ang naipost tungkol dito sa internet. Masasabi na ito ay isang simbolo ng katayuan. Kaya iyon ang tungkol sa lahat. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw sa Zack Zimmer. "Harvey, hindi mo pa naibook ang buong restaurant. Maaari mo bang ipakita sa amin ang iyong membership card?" Si Simon narinig ko rin ito. Tumabas sa membership card para makita namin, Harvey, mas kinakabahan si Mandy nang marinig niya ito. Mabilis niyang binuksan ang kanyang telepono upang suriin ang mga katotohanan. Totoo na ang mga customer ay kailangang gumawa ng isang reserbasyon sa isang buwan ng maaga. Madalas na mahirap makakuha ng isang mesa. Mas mababa sa kalahating buwan ang lumipas mula nang dumating ang Zimmer sa Buckwood. Paano magkakaroon ng oras upang mag-book ng maaga? Imposible para sa Harvey na hilahin at ipakita ang kanyang membership card. Kahit na si Cynthia, na una ng tinukoy, ay tila nababalisa. Nang dumating ang dalawa kanina, hindi nabanggit ng restaurant ang isang membership card. Mula sa labis na paraan ng kanyang bayaw sa araw na iyon, ang isang bagay tulad ng isang simpleng membership card ay hindi dapat kinakailangan. Nagpahayag din si Lillian Yates ng kanyang mga iniisip. "Alisin kung gagawin mo. Huwag sayangin ang aming oras kung hindi mo." Sinabi ni Hindi, "Direkta kung naibook ang buong lugar. Hindi ko kailangan ng membership card." "Ha, kung wala ka nito, kung gayon walang magiging." Tumingin si Brent Silva kay Harvey na parang nakatingin siya sa isang tanga. "Bakit mo sinusubukan na mahirap magmukhang maganda? Kami sa edad ng internet. Malalaman natin ang katotohanan sa sandaling mag-dial kami online." Sinabi ni Zack Zimmer. "Harvey, bakit kailangan mong magpanggap?" Bumantong hininga si Simon Zimmer. Ang manugang na ito ay talagang walang silbi. Tiyak na gusto niya ang paghang sa paligid. Wala siyang kasanayan at lagi siyang naglalagay ng hangin. Sa tuwing titingnan siya ng mga tao, nakaramdam sila ng sakit. Kung hindi dahil sa ngayon ang malaking araw ni Mandy, matagal nang sinampal ni Simon si Harvey. "Young Master Silva, baliwalain mo lang siya," sinabi ni Simon kay Brent. "Ang manugang na ito ay palaging ganito. Pasensya na nasayang ko ang iyong mahalagang oras." Kinausap niya si Brent sa isang magalang na paraan, tulad ng gusto niya ng higit pa sa pagluhod at pagdila sa mga paa ni Brent. Tumalikod si Brent at sinabing, "Pumunta tayo sa Grand Hotel W8. Sa oras na ito, si Cynthia ang nagsalita. "Kahit na ang bayaw na lalaki ay walang membership card, maaari kami umakyat sa itaas at tingnan kung maaari tayong maghapunan o hindi." Iminungkahi niya, "Hindi namin dapat maling akusahan ng isang inosenteng tao." Naiilaw ang mga mata ni Brent. Paano niya makalimutan yun? Mas mahihiya pa ako kay Harvey. Mabilis niyang sinabi, "Okay. Umakyat tayo at may hitsura." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay po. Magandang araw and shoutout po sa lahat ng sumusubaybay sa kwento ng buhay ni Harvey York. Nagkakamali kayo ng inaapi. Salamat sa inyong pagsuporta. Huwag po natin kalimutan mag-like and subscribe para sa mga susunod na kabanata. May YouTube channel at Boss Mac. Salamat.